Na? Ano na? Matanda na yung kuya. Na? Talagang kahit puno ng talong nagsisilong ka ha? Effective. So ayan, eto na po oh. Binungkal kaya ni Kongkong o pinatong. Dapat ihalo ito eh. Sabi ko sa kanya ihalo. Mas effective na kahalo. Yan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Stress day na naman. Tapon na naman tayo ng isang baboy. May sakit. Nakaluan na naman tayo. So ayun, kaganon, ayun, binibigay namin dito. Tama-tama, may hito si tropa. Ay, hirap talaga oh. Ayan. Dito si Kongkong. Daming star apple ah. Na, daming kayumito Kong. Kayumito, saan galing? Na? Ano na? Matanda na yung kuya. Na? Talagang kahit puno ng talong nagsisilong ka ha? Tanggalin mo na tong mga to. Ito mga ano. Ano kaya ang magandang gawin? Sa bagay, masipag mamunga no? Masipag mamunga to kuya eh. Gusto ko mag-ano ng binidyan eh. Ha? Kahit doon sa taas ko lang, kahit konti lang. Maganda ang bilog. Maganda. Tamang-tama magbabagong taon, mga bilog ang anuhin mo kasi hugis pera. Ewan no? Yan ang pinapatay, dapat. Itirahin yung ano mo yun. Ha? Kaya nga. Pag gumanda yung buko mo rito kuya, nakita ko. Halan? Gumanda. Yun nga. Mas. Inabonohan mo yun ano? Oo. Ikaw lang naman di nag-aabono kasi. Pero magbabawas tayo ng ano, Kong? Bukas nga akong dahon kuya. Hindi, mahogani mismo. Pagka si Puroy ay ano, bawasin natin. Yung mga maliliit sa gitna, tapos tataniman natin ng puno na ano. Sayang din kasi. Mga tatan mo kuya. Pero ang ano, i-extend ko yung, 'di ba, taron to. Na-imagine mo ang gagawin ko. 'Di ba taron 'yan? Maglalagay ako ng hollow blocks na asintada, mga 2 metro ang lapad. Lalagyan natin ng lupa. Doon ako magtatanim. Kasi hindi mo naman pwedeng itanim doon sa baba. Nagets mo? Dapat medyo nakapantay dito, pero extend ng konti doon sa asintada. Pero magbabawas tayo ng mahogani. Siguro kahit mga ilang, kunyari may mahogani, tapos mga ilang ano. Tapos maglagay ka ano kuya, avocado. No, avocado nga. Okay, kung may kainan tayo, kahit naibebenta mo diyan sa ano, sa tindahan lang, di ba? Pang ano. Kung marami ng bunga, matanda na, pwede nang pitasin. Ano na lang gagawin natin. Tapos pagkatapos mo diyan kung magpalagay ka ng ano yung tayo ng bulate. Ha? Ihalo mo dun sa mga walang tanim na ano para mataniman na natin yung iba. Oo, yung dun sa mga plat natin, yung box. May kalaykay ako, magandang ipanghalo yun, ibubudbud mo lang. Ganon, iikot lang ako at titingnan ko yung mga baboy. Bulate dito kuya. Yung Ha? malaking sako. Oh, yung malaking sako. Hindi yung bagong dating ha, yung nakatayo. Ne. Naintindihan mo naman ha? Puta, oo ka nang oo, wala pala. O taga lang. Ito nga, talbos ng kamote, maganda oh. Sarap nito. Ayan oh, mataba. Hindi kami nauubusan. Anli kami dito, anli. Ayan, meron na naman. Ang susunod kong project mga ka-farmer, kailangan ko na pong magpatakbo ng tubig dito. Ayan pala, naglinis-linis naman si Kongkong. Sinasabi niya gumanda yung mga ano. Kaya lang yun, magtatanggal tayo ng mga maliliit na mahogany. Kagaya nito, tik-tik. Ayun o, tik-tik. Yung mga maliliit.
Masisingitan natin ito kasi hindi na. Ayan, okay na yan dyan. Alanganin na tayo dyan eh. Masyado na pong malapit dun sa kabila, sa bakod. So dito tayo. So mga ilang, kahit ilang puno lang ang maisingit natin dito, 'di ba? Okay na. Ito bala kong ipaputol din to para makapagsingit tayo dito. Ito, papatanggal natin tong isang nyog. Ito, tanggalin natin to. Tapos magpapas tayo ng isang gano'n na makapagtanim pa tayo dito ng isa. Sacrifice na lang. Gumanda yung mga nyug nga, sabi ni Kongkong. Ayan, para ma-maximize naman natin yung ating lupa. Doon siguro pwede tayo magpaputol. Hindi naman natin ubusin yan. Ito sinasabi ko kay Kongkong. Kahapon nagdilig ako, talagang tinabo ko na. Talaga pong yan ang challenge ngayong tag-init. Malalaman natin to, itong gulayan natin. Pero pag may tubig, walang problema. Pag may tubig, walang problema. Kaya pinupush ko din po na magka-gripo dito kasi ang hirap. Ang layo Ang layo ng pinanggagalingan. So pinaka the best talaga. Dami nating tanim dito. Pinaka the best po is magkaroon ng gripo talaga dito. Na diyan naman ang hirap, baka dumulas ka. Kukuha ka, di ba? Mahirap naman. Kung magpapatakbo naman tayo ng dati kasi ang ginagawa namin pala, meron kaming pump, may linya ng kuryente, inaano lang po namin, parang inaano din lang, sisip-sip na po ng tubig dito sa pond. Yun naman ang yun naman ang ipangdidilig namin. Mas maganda sana, mas sustansya. Titingnan natin kung alin ang mas maganda. Rekta na yon, rekta. Pakain muna kaya ako ng isda. Kung kumakaway na yung aking mga ayungin ayan pakain muna ako. Ayan. Balikan natin si Kongkong. Ito, papalinis na rin natin to. Maglalagay tayo ng abono. Tamang-tama, malilim pa. Kayang-kaya niya pa. Ano ba yung inaano ko sa kanya? Yung maglagay ng ando na, nagkakapi na. Ang alisto talaga sa resist itong batang ito. Ganda na ng avocado. Ito lalagyan natin ng konting vermicast, tapos cover ng mulching. Bus na yung pagkain nila. So mamaya naman maghahagis ulit tayo. Ganun lang. O pwedeng ihagis ulit yung tira, baka kain pa nila. Mabagal lang silang kumain, pero naman, yan, malinis na pala. Patira natin yung para yung mga dumadaan dito. Hindi ko lang po alam kung na-sprayhan niya na ito. Ano naman ang tumutunog na yan? Grass cutter? Ayan si Dexter lulubog, lilitaw. Nako, magpapatrim pala si Bebe. Sina Sydney. Gusto niyang magpatrim ng halaman na naman. So ayan. Tayo naman ay nagpakain na po tayo ng isda na naman. Watch nyo po yung aking pamimingwit ng jaguar. Napakaraming jaguar na nahuli na naman ni ka-farmer. At nagpalit ako ng hook, maliit na hook. Nako, effective. So ayan, eto na po binungkal kaya ni Kongkong o pinatong. Dapat ihalo ito Sabi ko sa kanya ihalo. Mas effective nakahalo na, di ba? Hindi niya hinalo, binudbud niya lang. Pwede rin naman. Ano po yan? Vermicast. So ayun. Kaya lagi pong ang kuko natin.
Kung napapansin ninyo, kasi tayo po ay hindi natakot na mag kamay-kamay ng mga ganyan. Dapat talaga hinalo na. Sabi ko ihalo eh. So ayun po. Tapos ang susunod niyang gagawin, ganda, sarap ng hangin, no? Pag nasa lilim ka, presko, mag-abono po kami ng papaya. So ayan, tapos nagpabili ako ng triple 14 na abono at may asin. So maglalagay din po kami sa mga nyog. So yan na po yung last na abono natin ngayong bago pumasok yung tag-init. Tingnan natin kung by siguro March na ang susunod. Ayun, dahil sa tingin ko may ulan pa pong darating eh, kaya nag-aabono pa po tayo. Pero pag dumami na po ang ating vermicast, ay mag-uunti-unti tayo mag-switch sa sa organic. Hindi mo naman masasabing organic kasi ayoko pong gamitin ang salitang organic. Sa totoo lang, napakahirap po i-achieve nun dahil pag sinabi mong organic, wala pong trace of any chemical yan. Kagaya ng papaya, hindi mo naman masasabing organic dahil nag-spray ka ng, di ba? Masasabi mo nga may in-spray ba tayo? Yung fish amino kasama sa organic yon. Kunyari nag-insecticide ka, wala na, masisira na. So ang papaya naman hindi naman gaano. Kaya lang yun nga yung mga fertilizer natin, chemical fertilizer na ginagamit. So hindi na po siya matatawag na organic. So ang mangyayari niyan, kung magkakaroon po tayo ng maraming vermicast, makapag-produce, hopefully, dahil yun naman po ang ating target, unti-unti yun na po ang gagamitin natin at titingnan natin yung kaibahan. Kasi ang vermicast po, mas pinatitibay niya yung structure ng soil. So ayun, tapos baka mag-compose na din lang tayo. Titingnan po natin kung magiging okay naman at mas healthy sigurado ang magiging mga natin. Pero it will take time talaga. Tsatsagain mo talaga siya. So ayun po ang natin, ang target natin. Ganda naman po yung yung vermicast. Ayun, daming bulati pang nakahalo. Actually, iyan pong mga bulating yan, iyan po ay mga night crawler. Ayan nakahalo na yan. Yan, African night crawler yan na nakahalo na. Actually, isa po sa mga yan, syempre hindi mo talaga maiiwasan, may mga itlog, may yan na po yung magpapa ng lupa mo. At the same time, yung hinalo natin na vermicast na pure, kitang kita naman po kung gaano ka pure. Ayan kikita nyo parang mga butil-butil. Yan po yun mga farmer, yan po ang palatandaan na yan po ay puro. So ayun, napakaganda. Ayan, na tayo, planting na naman mga farmer, kabukas na at tingnan natin, daming isdang gaganda. Kaya lang marami po tayong jaguar. Ayun, ang daming jaguar. Shit, ayun nakasunod, puro itim. Aha, ayun na nga. Hindi naman nakita. Marami mga farmer, may mga malalaki pa, malalalo. Patay tayo. Pero pag nabibingwit, baka mapalaki natin. Hindi ko alam kung papalaki at kung nakakain naman yan, sa mga boys yan ang nila, bingwitin nila, diba? So ayun, kasi namamroblema po ako sa jaguar na yan. Nagukay si Kongkong dito, akala ko nilinis niya, nagukay pala siya. Ayan abang tayo ng ulan. Kahapon nagdilig po kami ni Nene dito, pero hindi ko na na-video, sayang, dapat pala binidyo ko. Yung mga langka, maganda naman na recover na yan. Tuloy-tuloy lang, may mga eggshell na rin.
Tapos ay vermicast na rin yan. Tingnan natin kung ano yung magiging epekto. Yan ayan na po yung paglalagyan niya ng so mix ng pa rin yan, potassium, parang urea ang nakita ko doon. So pero yara pa din yan mga farmer, 'di ba? Ganun pa rin halo. Ayan mga ka-farmer, nandito na tayo sa bahay at meron po tayong separate vlog na ayun, pakita ko lang, idudugtong ko lang po ito. At ito na naman ang mga kadagdagan sa simple pleasure natin. Meron tayong yellow cayumito, ang laki na. Meron tayong Brazilian grapes, sabi nila grabe, ang ganda po ng puno nito, pero ang dami siya, parang wild talaga siya. Ayan sabi nung binila natin, baka abutin ng less than 2 years magbunga na din. Pero ang ganito ang natin mga farmer, binigyan tayo ng Eviart na libre, free. Ayan ganda. Free lang po itong Eviart nya. Ayan, bayabas na Taiwan guava, yung mas kaunti ang buto. Paano mo na yan? Kaunti ang buto, mas malakapal ang laman. Tapos may dalawa tayong guapol. Ayan, ito guapol po ito, dalawa. Cat mga ka-farmer, dito nagkakomplikado. Nandiyan minapakamot ang ulo natin. Dahil ito po yung cat nila. Nakita ko yung bunga, may malaki sila nito, 3.5. Binili ko na lang 800. Ayan. Ang problema natin, iba na naman sa cat na nabili natin. My goodness, tingnan natin ang dahon. Ito yung dahon ng nabili natin cat. At ito naman yung cat na nabili natin galing sa sa bagay halos iba Ayan mas malalaki po yung dahon nung nabili ko compare dito. So yun ang malaking question mark na naman. Sana ay hindi naman po kasama na naman ang loko. Ayan po, halos parehas din naman pala. Sige, thank you. Papalit tayo ng net. Mamaya na ako magdidilig o bukas. Ayan. So ayan, nagpapalit na ako ng PLDT. Goodbye PLDT. Dahil sa PLDT ay masyadong sindikato. Grabe naman sila maningo. 3,000 mga farmer halos ang binabayaran. Ang walang 1 week na hindi nasisira. Tapos pagkainan mo, ang sabi nila 300 Mbps daw po yung ibibigay nila sa amin sa binabayaran namin. Alam mo nung sinukat 45 lang Mbps. Ayan, ang galing nila. So sabi ko hanap tayo ng iba. So meron naman pala dito na ibang nagpo-provide. Tingnan natin, subukan po natin ito. At 150 Mbps, 1.7 lang. Halos kalahati mo monthly ang matitipid namin. So okay na yan. So si Kong nakapag abono na po lahat. At ang susunod nating ipapalinis, ayun na, yun dito na. Palilinis ko na po yan sa kanya, itong side na to. At yung iba nating baka dyan na po natin itanim. We will see, baka maglagay na lang tayo ng box na pwede natin mapagtaniman muna ng di ba? Mga natin, bayabas, yung dito sa side na to. Tapos tambak-tambak na lang tayo. So ayun po, tingnan natin at excited na naman tayo sa mga pananim natin na bago na hindi ko na alam kung saan isisiksik. Ay, bahala na. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.